Paalala, ang Book of Enoch ay hindi isinama sa Biblia. Ang aklat na ito ay tinatawag na apokripa. Marami ang hindi naniniwala sa mga nakasaad sa aklat na ito, ngunit may ilan ding nagsasabing ito ay may katotohanan. Una nang naitala sa Biblia ang pagkabanggit sa hula na mula sa aklat ni Enoch ni Apostol Jude na mababasa sa Jude chapter 1 verse 14 hanggang 15. Tungkol din sa kanila ang ipinahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan ng lahat. Parurusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos." At dahil nga sa propesiyang iyon na mula sa aklat ni Enoch na binanggit ni Apostol Jude at mababasa sa Biblia, ipinagpalagay na ang mismong apostol ay naniniwala sa aklat ni Enoch. Subalit anuman ang iyong maging paniniwala tungkol dito ay aming binibigyan ng mataas na respeto. Ang unang aklat, mga tagapagmatsyag, Kabanata 1, ang mga salita ng pagpapala ni Enoch. Ang mga salita ng pagpapala ni Enoch, kung saan pinagpala niya ang mga hinirang at matuwid na mabubuhay sa mga araw ng kapighatian, kapag ang lahat ng masama at walang Diyos ay dapat nang alisin. At si Enoch, isang matuwid na tao, na ang mga mata ay binuksan ng Diyos at mula sa mga talinghaga ay sinabi, "Nakita ko sa pangitain ang banal sa langit na ipinakita sa akin ng mga anghel, at mula sa kanila narinig ko ang lahat, at mula sa kanila ako'y nakaunawa tulad sa nakita ko, ngunit hindi para sa henerasyong ito, kundi sa malayong darating." Tungkol sa mga hinirang ay sinabi ko at binanggit ang aking talinghaga tungkol sa kanila. Ang banal na dakila ay lalabas mula sa kanyang tahanan at ang walang hanggang Diyos ay yayapak sa lupa, maging sa bundok Sinai, at lilitaw sa lakas ng kanyang kapangyarihan mula sa langit ng mga langit. At lahat ay tatamaan ng takot. Ang mga tagapagbantay ay manginginig ng may malaking takot, at ang panginginig ay aabot sa kanila hanggang sa mga dulo ng mundo. At ang matataas na bundok ay mayayanig, at ang matataas na burol ay ibababa at matutunaw na parang pagkit sa harap ng ningas. At ang lupa ay ganap na mapupunit, at lahat ng nasa ibabaw ng lupa ay mawawasak, mapapahamak, at magkakaroon ng kahatulan sa lahat. Ngunit sa matuwid ay makikipagpayapaan siya at poprotektahan ang mga hinirang, at mapapasa kanila ang awa, at silang lahat ay paghaharian ng Diyos, at sila ay uunlad, at silang lahat ay pagpapalain, at tutulungan niya silang lahat, at ang liwanag ay lilitaw sa kanila. Siya'y makikipagpayapaan sa kanila. At masdan, siya'y dumarating kasama ng 10,000 ng kanyang mga banal upang isagawa ang paghatol sa lahat, at upang lipulin ang lahat ng masasama, at upang hatulan ang lahat ng laman sa lahat ng mga gawa ng kanilang kasamaan na kanilang ginawa, at lahat ng mahihirap na bagay na sinalita ng mga makasalanan laban sa Kanya. Kabanata 2, ang paglalang. Masdan ninyong ang lahat ng nangyayari sa langit, kung papaanong hindi nagbabago ang kanilang mga orbit at ang mga tanglaw na nasa langit, kung papaanong silang lahat ay bumangon at namuo sa kaayusan ng bawat isa sa kanyang
kapanahunan at hindi lumabag sa kanilang itinalagang utos. Masdan ninyo ang lupa at bigyang pansin ang mga bagay na nagaganap dito mula sa una at huli, kung gaano sila katatag, kung paanong walang nagbabago sa mga bagay sa lupa, na ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay nalantad sa iyo. Masdan ang tag-araw at ang taglamig, paano ang buong lupa ay puno ng tubig, at ang mga ulap at hamog at ulan ay nahuhulog dito. Pagmasdan at tingnan kung paano sa taglamig ang lahat ng mga puno ay tila mayroong tuyo at nalalaglag ang lahat ng kanilang mga dahon, maliban sa 14 na puno na hindi nawawala ang kanilang mga dahon, ngunit napananatili ang lumang mga dahon mula 2 hanggang 3 taon hanggang sa dumating at magpanibago. At muli, obserbahan ninyo ang mga araw ng tag-araw, kung paanong ang araw ay nasa ibabaw ng lupa at ikaw ay naghahanap ng lilim at kanlungan dahil sa init ng araw, at ang lupa ay nasusunog din sa tumitinding init, at sa gayon ay hindi ka makatatapak sa lupa o sa isang bato dahil sa init nito. Masdan ninyo kung paanong ang mga puno ay nagtatakip ng mga berdeng dahon at nagbubunga, kaya't makinig kayo at malaman ang tungkol sa lahat ng kanyang mga gawa, at kilalanin kung paanong ginawa sila ng nabubuhay magpakailanman. At lahat ng kanyang mga ginawa ay nagpapatuloy ng gayon taon-taon at magpakailanman. At lahat ng mga gawain na kanilang ginagawa para sa Kanya, at ang kanilang mga gawain ay hindi nagbabago, at dahil sa panukala ng Diyos, ito ay nangyayari. At masdan kung paano nagawa ang dagat at ang mga ilog sa pagkatulad na paraan, at hindi nagbabago at tumitigil sa gawain dahil sa kanyang mga utos. Ngunit hindi kayo naging matatag ni ginawa ang mga utos ng Panginoon, kundi kayo ay tumalikod at nagsalita ng mapagmataas at masakit na mga salita sa inyong maruming bibig laban sa kanyang kadakilaan. O kayong matigas ang puso, hindi kayo makatatagpo ng kapayapaan, kaya't iyong sisirain ang iyong mga araw, at ang mga taon ng iyong buhay ay mawawala. At ang mga taon ng iyong pagkawasak ay dadami ng walang hanggang kasuklam-suklam, at hindi kayo makatatagpo ng awa. Sa mga araw na iyon ay gagawin ninyo ang inyong mga pangalan na walang hanggang kasuklam-suklam sa harap ng mga taong matuwid, at sa papamagitan mo ay susumpa ang lahat ng sumusumpa. Lahat ng makasalanan at walang Diyos ay ibabagsak ka, at para sa iyo ang walang Diyos ay magkakaroon ng sumpa. At ang lahat ng matuwid ay magagalak at magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan sa bawat awa at kapayapaan at pagtitiis. Magkakaroon ng kaligtasan sa kanila, isang magandang liwanag. At para sa inyong lahat na makasalanan ay walang kaligtasan, kundi sa inyong lahat ay magkakaroon ng sumusunod na sumpa ng halimaw. Ngunit para sa mga hinirang ay magkakaroon ng liwanag at kagalakan at kapayapaan, at sila ay magmamana ng lupa, at pagkatapos ay ipagkakaloob sa hinirang ang karunungan, at silang lahat ay dapat mabuhay at hindi na muling magkasala, alinman sa pamamagitan ng kasamaan o sa pamamagitan ng pagmamataas, ngunit sila na matatalino ay magpapakumbaba. At hindi na sila muling lalabag o magkasalaman sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay.
Hindi rin sila mamamatay sa galit o puot, kundi kanilang kukumplituhin ang bilang ng mga araw ng kanilang buhay. At ang kanilang mga buhay ay lalago sa kapayapaan, at ang mga taon ng kanilang kagalakan ay dadami sa walang hanggang kagalakan at kapayapaan sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Kabanata 3, Mga inihulog na anghel. At ito ay nangyari nang ang mga anak ng tao ay dumami ayon sa mga araw na iyon, ipinanganak sa kanila ang magagandang anak na babae, at ang mga anghel, ang mga anak ng langit ay nakita at nagnasa sa kanila at sinabi sa isa't isa, "Halika, pumili tayo ng mga asawa mula sa mga anak ng tao at magkaanak tayo." At si Semjasa na kanilang pinuno ay nagsabi sa kanila, "Natatakot ako na hindi ninyo gagawin na pumayag na gawin ang gawaing ito, at ako lamang ang kailangang magbayad ng parusa ng isang malaking kasalanan." At silang lahat ay sumagot sa kanya at nagsabi, "Magsumpa tayong lahat at lahat ay magbigki sa pamamagitan ng kapwa. Impresyon na huwag talikuran ang planong ito kung hindi gawin ang bagay na ito." Nang magkagayoy nanumpa silang lahat at pinagbigkis ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kapwa pagsuway sa ibabaw nito. At silang lahat ay 200 na bumaba sa mga araw ni Jared sa tuktok ng bundok Hermon. At tinawag nila itong bundok Hermon sapagkat sila ay nanumpa at nakatali sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mutual na pamamaraan nito. At ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno: si Zamlasas, ang kanilang pinuno; si Arakliba, Rameel, Kokabel, Tamlel, Ramlel, Danel, Esekeel, Barakihal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaklel, Sapeel, Satarel, Turel, Jomjael, si Reel. Ang mga ito ay kanilang mga 10 pinuno, at ang lahat ng iba na kasama nila ay nagsipag-asawa, at bawat isa ay pumili ng para sa kanyang sarili ng isa. At nagsimula silang pumasok sa kanila at nagparumi ng kanilang sarili kasama nila, at tinuruan nila sila ng mga anting-anting at pagputol ng mga ugat, at ipinakilala nila ang mga halaman. At sila'y nabuntis at nanganak sila ng mga malalaking higante na ang taas ay 3,000 els. Ano pat inuubos nito ang lahat ng mga itinalaga para sa tao. At kapag hindi na matustusan ng tao ang mga higante, ay inaatake nila ang sangkatauhan. At nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon, at mga hayop, at mga gumagapang, at mga isda, at sa mga nagsisikain ng laman sa isa't isa, at umiinom ng dugo. Pagkatapos ang lupa ay naglagay ng akusasyon laban sa mga walang sinusunod na batas. At tinuruan ni Azazel ang mga tao na gumawa ng mga tabak, at mga kutsilyo, at mga kalasag, at mga baluti sa dibdib, at ipinakilala sa kanila ang mga metal ng lupa, at ang sining sa paggawa ng mga ito, at mga pulseras, at mga palamuti, at ang paggagamit ng antimonyo, at ang pagpapaganda ng mga talukap, at lahat ng uri ng mamahaling bato, at lahat ng pangkulay o pintura. At lumitaw ang maraming kasamaan, at sila ay nakiapid, at sila ay naligaw, at naging masama sa lahat ng kanilang mga lakad.
Si Semjasa ang nagturo ng mga agimat at pagputol ng ugat. Si Armaros ang tungkol sa mga engkanto. Nagturo si Barakihal ng astrolohiya. Kokabel ang mga konstelasyon. Ezekiel ang kaalaman sa mga ulap. Arakiel ang mga tanda ng lupa. Si Shamziel ang mga tanda ng mga araw. At si Sariel ang takbo ng buwan. At habang ang mga tao ay namamatay sa hirap, sila ay sumigaw at ang kanilang daing ay umakyat sa langit.